dahil sa pandaigdigang sigalot, partikular na sa pag-aagawan ng mga teritoryo sa South China Sea. Ang China ay nagpapatindi ng pambubuli sa mga kapitbahay nito, lalo na sa maliliit na bansa kagaya ng Pilipinas. Sa pag-aakalang, titiklop tayo dahil sa laki ng bilang ng hukbong Chino at nangunguna pagdating sa hukbong dagat, kung dami at laki ng mga kagamitang pandigma sa karagatan. Subalit magugulantang ka kapag nalaman mo na ang hukbong dagat ng China, bagamat marami at malalaki, ay napakahina pala ng kakayahan nito para ipanalo ang digmaan. Pero bago yan mga kababayan, mangyari lamang na i-like ang videong ito. Malaking tulong ito sa aming mga content creator upang magpapatuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon sa kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ang China ay mabilis na lumago sa mga nakalipas na dekada at naging pinakamalaking hukbong dagat sa mundo sa dami ng mga katumbas ng kakayahan at mga kakulangan ng PLAN, ang People's Liberation Army Navy, ng karanasan sa pakikipaglaban, teknolohikal na pagiging maaasahan at pandaigdigang pagiging mapagkakatiwalaan ay binibigyang diin ang mga kahinaan nito. Sa kabila ng mga ambisyon nito, ang naval power projection ng China ay nananatiling isang papel na tigre na nanginginig sa ilalim ng pandaigdigang pagpuna. Ang pinakamalaking kahinaan ng hukbong dagat ng China ay ang kakulangan nito ng karanasan sa pakikipaglaban sa totoong mundo, hindi tulad ng United States Navy at iba pang Quad Navies na nasangkot sa maraming salungatan at magkasanib na operasyon sa buong mundo. Ang hukbong dagat ng China ay hindi pa dumanas ng isang tunay na pakikidigma pagkatapos ng 1979 Sino-Vietnamese War. Ang makabagong digmaang pandagat ay nangangailangan ng kadalubhasaan sa pagpapatakbo sa mga komplikadong sitwasyon, kabilang ang high-intensity conflicts, amphibious attacks, at carrier strike group coordination. Sa mga nabanggit na ito ay nagkulang ang hukbong dagat ng China. Napuna ng mga eksperto, ang madalas na mga naval drill ng China sa South China Sea ay kadalasang nagpapakita ng mga koreograpong pagsasanay sa halip na makatotohan ng mga combat simulations, katulad na lamang noong 2021 joint exercise kasama ang Russia. Nahirapan ang hukbong dagat ng China na sabayan ang mga operasyon sa kaalyado nito. Kapansin-pansin ang interoperability at command efficiency gaps. Katulad nito, ang mga pagtatangka nitong tularan ang mga operasyong nakabatay sa carrier ay nahadlangan ng kawalan ng karanasan. Ang Liaoning at Shandong, ang dalawang aircraft carrier ng China, ay nasa bagong yugto pa rin ang pagbuo ng mga epektibong kakayahan ng carrier strike. Pinalalakas ng mga kamakailang ulat ang mga isyong ito noong August 2023. Ibinunyag ng mga hindi nakumpirmang account na ang Type 093 nuclear-powered submarine ay nakaranas ng isang malaking kabiguan sa Yellow Sea na di umano'y nasangkot sa mga depensa sa ilalim ng dagat at humantong sa nakamamatay na mga resulta para sa mga tripulante nito. Ngunit pinabulaanan ito ng Beijing. Paano nila aaminin ang kanilang kahinaan? Gayong ipinapakita nila na dapat silang katakutan sa digmaan sa dagat, kahit hindi naman itinampok ng insidente ang mga potensyal na kakulangan sa kahandaan sa pag-operate at mga protokol sa kaligtasan. Ang kakulangan ng karanasang pang-internasyonal ay higit pang nagsasama sa mga problemang ito. Ang mga barkong pandigma ng hukbong dagat ng China na kasama sa anti-piracy missions sa Gulf of Aden ay pinagtatawanan lamang dahil umaasa lamang ito sa mga kaalyadong puwersa para sa logistical at operational na suporta, malayong malayo sa ginawang naval exercise ng mga sasakyang pandagat ng India at US. Ito ay gumagana ng hiwalay na mahigit na koordinasyon at pagiging epektibo. Ang mga lokal na sistema ng armas ng China ay madalas na kulang sa kanilang ina-advertise na pagganap o malayo sa tunay na kalidad at lakas. Halimbawa, ang pinakakilalang Type 055 na mga destroyer
ay nilagyan ng mga advanced na radar at missile system. Ngunit ang mga ulat ay nagmumungkahi ng madalas na mga malfunction sa panahon ng pagsubok. Noong 2020, ang isang Type 055 destroyer ay nakaranas ng mga isyo sa pagpapaandar sa panahon ng unang pag-deploy nito. Dahil sa sitwasyong ito, napilitang pabalikin ng mas maaga ang barkong Pandigma bago pa ito lumala. Ang karagdagang salungguhit sa mga alalahaning ito ay ang kamakailang sakuna na kinasasangkutan ng pinakabagong nuclear submarine ng China sa panahon ng pagtatayo sa Wuhan. Tulad ng iniulat noong kalagitnaan ng 2024, ang paglubog ng barko sa shipyard ay nagpahayag ng mga kritikal na puwang sa kontrol sa kalidad at pangangasiwa ng proyekto na naantala ang mga pagtatangka ng China na gawing moderno ang armada nito sa ilalim ng dagat. Ang mga anti-ship missiles ng China tulad ng DF-21D na carrier killer ay hindi pa napapatunayan sa mga totoong sitwasyon sa mundo. Ang kakayahan ng missile na itarget ang mga gumagalaw na sasakyang pandagat sa mga pinagtatalunang kapaligiran ay nananatiling theoretical. At ang mga eksperto ay nagtaas ng mga pagdududa tungkol sa pagiging maaasahan nito laban sa mga advanced na countermeasures na ipinakalat ng mga kalaban. Bilang karagdagan, ang mga ulat mula sa kasosyo sa pag-export ay nagpapahiwatig ng mga sistematikong isyo. Isa na dito nang bumili ang Algeria ng mga Chinese corvette noong 2019 ay nagsiwalat na ang mga onboard sensor at mga sistema ng armas ay madalas na hindi gumagana sa malupit na kondisyon sa dagat. Kaya napilitan ang Algerian Navy na humingi ng mga upgrade at pagpapanatili mula sa third-party supplier o sa ibang bansa upang mapalakas ito at magagamit. Dahil dito, lumilitaw na mas malaki ang gastos sa pag-ooperate nito. Ang diskarte ng China na magkaroon ng impluensya sa Indian Ocean Region o IOR ay kinabibilangan ng pagbibigay ng kagamitang pandagat sa mas maliliit na bansa. Gayunpaman, ang mga pag-export na ito ay kadalasang may mga nakatagong gastos, substandard na kalidad at limitadong tagal ng operasyon. Ang pagbili ng Bangladesh ng dalawang main class na submarine noong 2017 ay nagpapakita ng isyong ito. Ibinibenta bilang mga modernong asset at lumang teknolohiya ng mga submarino at mataas na pangangailangan sa pagpapanatili ay mabilis na naging maliwanag at nagbibigay sa kanila ng higit na pananagutan kaysa sa isang asset. Ang karanasan ng Sri Lanka sa mga frigate na gawa ng China ay nagpapakita ng mga katulad na isyo. Ang P-625 frigate na iniregalo ng China noong 2019 na naiulat na dahil sa hindi magandang pamantayan sa pagmamanupaktura ay nahaharap sa madalas na pagkasira. Ang ganitong mga insidente ay sumisira sa tiwala ng mga bansang tatanggap at sinisira ang reputasyon ng China bilang isang maaasahang kasosyo sa pagtatanggol. Sa isa pang halimbawa, ang pagbili ng Thailand ng U-1 class na submarine ay naantala ng walang katiyakan noong 2022 nang tumanggi ang Germany na magbigay ng mga pangunahing bahagi ng propulsion dahil sa mga paghihigpit sa pag-export. Kaya lumantad ang katotohanan na ang China ay umaasa sa mga dayuhang supplier para sa mga kritikal na teknolohiya at higit na sinisiraan ang kakayahan nitong maghatid ng mga solusyon na umaasa sa sarili. Ang maritime strategy ng China ay lalong tinitingnan ng may pag-aalinlangan, partikular sa Indo-Pacific. Binibigyan din ng Quad Nations ng India, Japan, Australia at United States na higit na mahalaga ang kalidad kaysa sa dami ng naval power at inihambing ang kanilang mga armada na sinubok sa labanan sa hindi pa napapatunayang puwersa ng China. Ang pakikipag-ugnayan ng hukbong dagat ng India sa IOR, kabilang ang mga anti-piracy operations at humanitarian mission, ay lubos na kabaligtaran sa transactional approach ng China. Bukod dito, ang kawalan ng kakayahan ng China na magbigay ng sapat na suporta sa post-sale
ay nagbukas ng mga pinto sa mga kakompetensya. Ang South Korea at Turkey halimbawa ay nakakuha ng traksyon sa mga merkado ng depensa na tradisyonal na pinangungunahan ng China at nag-aalok ng mga technologically superior na produkto at matatag na serbisyo pagkatapos maibinta. Sa kasaysayan, hinubog ng defensive posture ang diskarte sa hukbong dagat ng China na inuuna ang seguridad sa baybayin kaysa sa mga kakayahan sa ibabaw ng asul na katubigan. Ang siglo ng pagpapahiya kung saan ang China ay nasakop ng mga pwersang pandagat ng Kanluran at Hapon ay patuloy na nakaiimpluwensya sa pagtutok nito sa regional na pangingibabaw. Gayunpaman, nililimitahan ng makasaysayang bagahe na ito ang kakayahan ng China na magproyekto ng kapangyarihan sa buong mundo, na pinatunayan ang limitadong presensya nito sa mga rehiyon ng Arctic at Atlantic kumpara sa US at European navies. Ang isa pang pangunahing disadvantage ay ang sobrang pag-asa ng China sa numerical superiority kaysa sa qualitative advancement sa kabila ng pagbuo ng malawak na fleet. Kulang ang PLA ng suportang infrastruktura na kinakailangan para sa patuloy ng mga pandaigdigang operasyon tulad ng mga replenishment ship at mga base sa ibang bansa. Ang pagkukulang na ito ay naging maliwanag sa panahon ng 2021 evacuation mission sa Yemen, kung saan ang mga sasakyang pandagat ng China ay nagpupumilit na makipag-ugnayan sa mga kaalyadong puwersa dahil sa logistical constraints. Ang mabilis na paglawak ng PLAN ay nagtatakip ng pinagbabatayan na kahinaan na nagpapahina sa kredibilidad bilang pandaigdigang kapangyarihang pandagat. Ang kakulangan nito ng karanasan sa pakikipaglaban, hindi mapagkakatiwalaang teknolohiya at mapagsamantalang pag-export ng pagtatanggol ay naglantad sa mga limitasyon ng mga ambisyong pandagat nito habang sinusuri ng mga bansa sa IOR at higit pa ang kanilang mga estratehikong pakikipagkasosyo. Ang hukbong pandagat ng China ay maaaring higit na harapan kaysa sa puwersa, isang mapanlinlang na katotohanan para sa mga mithiin ng Beijing sa pandaigdigan at ipagpatuloy ang pangingibabaw sa rehiyon. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at magkomento na rin kung ano sa inyong palagay. Naniniwala ka ba na mananaig ang dami ng bilang ng mga hukbo o armas ng kalaban kung ito ay itatapat sa kakaunti ngunit may kalidad na kagamitan at may matinding karanasan sa tunay na pakikidigma? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.